Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Ang sumbungan ng serbisyo publiko sa prime time, hindi lang segment di tulad ng iba. Magandang gabi, 21 ng Nobyembre, Lunes, mga ka-KP. Kaya kayo mga inabuso, inape, niloko, meron na kayong kakampi. Sa Kilos Pronto, hindi lang serbisyo publiko, investigahan, balitan kasama dyan. Modernong teknolohiya ang gamit po namin. Point-to-point fiber transmission, high definition mula sa aming digital studio. Binabato po namin sa UNTV Network, labas sa inyo mga telebisyon. Ang Kilos Pronto ay napapanood real-time sa bitagmedia.com, ang official website ng Bitag, at sabay sa live stream namin sa kaming Facebook page. Kaya wala nang dahilan para di nyo pa kami pwedeng mapanood, mga ka-KP. Tama yan, Kaben, at welcome back sa iyo, ha? Narito po kami sa Timog Avenue, Quezon City para patuloy po na tumanggap ng inyo po mga sumbong at reklamo. Mapa Metro Manila man yan, probinsya o di kaya sa labas ng bansa mula po sa mga OFWs natin mga kababayan. Kaya sa mga abusadong empleyado at opisyal ng gobyerno, pati na rin po ang mga nasa pribadong sektor na nangaapi po ng kapwa. Humanda kayo dahil kami ang bagong kakampiyo ng taong bayan. Wow, mga boss, makinig ho kayo ng maayos, ano? Kapag kayo'y inareklamo sa amin, di namin kayo sasantuhin, hindi kami matitinag kahit kanino pa kayo magreklamo, kay Estas, kay Judas at kay Barabas. Sama nyo sa Satanas. Yun. Wala nang patumpik-tumpik pa. Kilos pronto na. Hoy, mamang race car driver! Makonsensya ka naman! Kay tapang mong magpatakbo ng matulin, hit and run mong biktima, bahag ang buntot mong harapin. Alamin sa Kilos Pronto ang duwag na driver. Isang boteng impyerno. Dahil sa toma at hindi magandang biro, patay ang isang binatilyo. Mga sospek, kalaboso. Alamin sa Kilos Pronto. Isang kahig isang tukaman kung turingan, porter sa airport, hindi nasilaw sa kinang ng salapi at alahas. Kahit hirap at salat sa buhay, si Bossing, parehas at tapat sa pamumuhay. Yan si Bossing. Dahil sa malalang traffic, nagsulputan ngayon ang mga nagbibisikleta. Lusot na sa traffic, may ehersisyo pa. Pero ligtas nga bang magbisikleta? Panoorin ang video ito sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Mga ka-KP, sinisiguro muna natin kung okay ba tayo sa mic? Ayos na kasi yan. kanina mahina, ano? Okay. Alam niyo mga boss, lumalaki ho ang bilang ng mga motoristang barubal. Barubal na, kaskasero pa. Hindi lang kaskasero, karerista pa. Di mo na malaman kung anong uring animal ang mga putok sa buhong mga ito. Lalo-lalo ng mga drug racers sa gabi. Di mo malaman kung anong kanilang pagkakinalan maliban kung sila'y miyembro ng drug racing club. Eto, panoorin nyo. Kaibigan, pinalaki ko at ginapa ko sa kahirapan yung mga anak ko. Sa manubela lang ang binuhay ko. Driver din akong katulad mo. Pero sa ginawa mo, naiintindihan ko yung aksidente yan. Pero ang ginawa mo sa anak ko, tinakbuhan mo, Pap.
Anong klaseng puso meron ka? Sana makonsensya ka naman. Emosyonal na lumapit sa Kilos Pronto si Eduardo Sanggalang, Tubong Lubao, Pampanga. Hindi niya kasi matanggap ang sinapit ng kanyang anak na si RJ Sanggalang, 24 anyos, ground crew ng isang international airline. Linggo at 3 Nobyembre, alas 4:30 ng umaga, papauwi na si RJ mula sa trabaho. Habang papatuwid sa kapaan ng Dr. A. Santos Avenue, Barangay San Dionisio sa Parañaque, napinahan siya ng dalawang nagkakarerang sasakyan. Sa kuha ng CCTV, makikita si RJ na tumawid sa Center Island. Dito na makikita mabilis na pagdating ng sasakyan at sa isang iglap, nasa pool nito ang pedestrian. Hindi raw naplakahan ang sasakyan dahil sa sobrang tuli nito. Ang sasakyan kulay blue. Bakit eh? Ano? Ang bilis eh. Yung dalawa nakatawid na. May tumunog. May lalakanan doon na gano'n sa may halaman. Pulik na dito. Tapos yung dito niya, may sugat na dito. Dito. Sumpa niya balina. Dagdag pa ng ilang nakakita, swerte raw ang kasabay ni RJ na tumawid dahil muntikan na rin itong mahagip ng matuling kotse. Buti nga yung babae, nakasampa na sa bato eh. Hindi, dalawa sila. Hindi, dalawa sila. Buti, ano yung overtake yung kotse na? Hindi pinagbigyan nila pa. Anong kotse yun? Anong kotse? Yung pare. Makangarera yun, parang makangarera eh. Nagpatulong ang KP team sa Parañaque PNP para maghanap ng mga CCTV sa lugar na maaring nakahagip sa insidente. Ang CCTV sanang ito ng Barangay San Dionisio na maaring makatulong para makitang tumakas sa kotse, matagal na raw nasira at hindi gumagana. Para sa driver na nakasagasang kotse na walang pusong tumakas sa kanyang nabiktima, maaring ngayon ay nakatakbo ka pero hindi ka pwedeng habang buhay na magtago. Para sa mga testigo, o may tutulong para matukoy ang driver na suspect, maaari makipag-ugnayan lamang sa Parañaque PNP o kontakin ang Kilos Pronto. Ang aming impormasyon ay mananatiling confidential. Alam mo, Lex, una, alam mo, hindi sa parang tinuturo natin ng sisi, pero talagang dapat sisihin mo rito ang lokal na pamahalaan ng Parañaque. Hoy, kayo sa Parañaque, kung nakikinig kayo, maglalagay lang kayo ng CCTV, mga putok sa buho kayo. Mayor ninyo, sino mayor nyo dyan? Makinig kayo. San Dionisio, sa barangay. Kayo mga putok sa buhong barangay dyan, kung gising kayo, ala naman pala silbi mga kamera. Kunin nyo lang kayo, palo nyo sa ulo nyo. Kita nyo, may nangyaring insidente. Wala ngayon, parang nananawagan pa tayo. Ang programang ito ay nananawagan kasi una sa lahat, parang i-profile yung victim, yung suspect. Paano natin i-profile? Madaling araw na pagtitingnan mo dun sa mga nakasaksi, sinasabi, either nagkakarerahan, nag-uunahan sila. So, posible kung madaling araw, alas 4 pa yon, normally, gising pa rin yung mga karerista dyan, yung mga drug racers. Or posibleng mga pumapasok yan, lasing, pero isang bagay lang, kung sana mas madaling isolve yung krimen. Una kasi, importante makakuha ng hustisya yung mga biktimang lumapit sa atin. Paano kung makakakuha ng hustisya kung ipina-profile mo, ginagawa namin profiling to para mag-fit yung sinasabing personality kung sino man yung suspect. Tama yung sinabi mo, Lex. Kung sino man kayo, may araw doon kayo. Pero ako, I go beyond that. All points bulletin. Kung ikay kariristang putok sa buho ka at kayo naman sa Parañaque City Hall kung nakikinig kayo, San Dionisio, barangay dyan, baka natutulog sa pansitan o nagpapalaki kayo ng mga itlog nyo. Makinig kayo. Dapat kung ganyang inutil na yan, ipinagbigay alam nyo sa lokal na pamahalaan. Kaya nga may CCTV para dyan, proteksyon ng mga pedestrian, motorista, kung may krimeng naganap. May krimen. Natutulog kayo sa pansitan. Mayor ng Parañaque. Kung sino ka man, ala akong pakialam. Importante makaabot sa inyo to. Kaysa San Dionisio, barangay, kilala nyo kung sinong barangay ng chairman ninyo dyan at yung pulis ngayon, humihingi pa ng ayuda sa atin. Sa akin lang mga boss. Ito importante, kung ikay karirista, ipoprofile natin. Kasi yung mga nagpapatakbo ng ganyan, madaling araw, either nagkakarerahan to. Ngayon,
kung sila ay nagkakarera-karerahan, meron mang sinasabing drug racing club. Kaya ihudas nyo. Alang masama kayo maging hudas sa kabutihan para makita yung suspect. Kayo naman sa Parañaque, makinig kayo. Mayor ng Parañaque, kung sino man. Sino bang mayor ng Parañaque? Sino nga ba? Olivares? Sino ba? Kung sino man yung mayor dyan. Kasi kung mayor dyan sa Parañaque, makinig kayo. Kung sino man kayo dyan nakaupo dyan sa trono ninyo sa City Hall. O makinig kayo, nakilos pronto na kayo. Or San Dionisio, barangay, makinig kayo dyan. Barangay chairman, kung saan nakakasakop dun sa lugar ng krimen na may CCTV, asikasuhin nyo na yan. Nakaabot na kayo sa amin, nakilos pronto na kayo. In the meantime, doon sa may alam, bigay alam nyo ho sa amin. Bahala na ho kami sa inyong pagkakilanlan, yun ho mga bagay confidential, sabi nga ni Alex kanina, pero hindi kami kontento yan. Sana napadali. Ito ngayon, back to the basic tayo, Lex. Siguro, yung ho nakasagasa siguro, sana madalaw ka man lamang ho na inyong konsensya. Dahil kawawa ho itong pamilya ho na nabiktima ho dito. Ay, nako. Diba? Yung konsensya lang na siguro, Baka hindi niya siguro alam na meron siya nasagasaan. Pwede siguro yun. Imposible. Imposibleng hindi. Solid na. Siyempre, pag may tinamaan ka, ano yun? Ito palang mayor. Ayun nga. Mayor para si Edwin Olivares. Yung batang Olivares. Hoy! Mayor Olivares! Gising ka na ba? O kinakailangan gisingin ka pa namin. Oo. Simple lang para sa akin. Tulungan mo yan. Nangyari sa iyong bakuran. Ito, mula hit and run naman po, dumako naman po tayo sa kapabayaan ng tanod ng barangay na hindi yata alam ang ginagawa pong protocol pagdating ho sa mga sensitibong kaso. Kasama po natin live ang mag-inang itatago na ho natin sa mga aliasong Linda at Grace para ireklamo ang kanilang barangay dahil po hindi man lamang daw inaksyonan ang inilapit nilang kasong attempted rape. Napakaseryoso pala itong kaso nito. Okay, unahin natin si Grace siguro muna. Grace, ano bang nangyari? Ikaw ba'y nabiktima ng attempted rape? Opo, nung pagtapos ko po sa bestie ko po, pumunta po kami dun sa kanila. Tapos po pagtapos po namin nun, iatid ko na po siya dun sa may ilog. Tapos po nung iatid ko na po siya dun, sabi po niya pababa, bestie, sabay na tayong bestie, sabay na tayong Itaas mo yung takpan mo yung mukha mo yan. Sabay na tayong umuwi. Tapos po nung sinabi ko po, sige uwi na tayo. Tapos nung way na po na yon, ako na lang po yung mag-isang naglalakad. Tapos po yung isa pong may nagngangalang pong Ding po. Ding. Opo, nakita po namin yun na papunta po pa ganun. Tapos po nung papunta na po ako kasi po yung ilog po, ito po, tas ito po yung tsera, tas ito po executive. Tas nung nandun na po ako, bigla pong tumatakbo po siya. Siyempre po, hindi ko po i-denying kasi nga po, kilala ko naman po siya. Tas maya-maya po, bigla po niya akong sinakal pa ganon. Oo. Tapos nung nandun na po, nakagat ko po siya sa braso, tas tsaka po ako nagtititili. Tas humingi po ako ng tulong nun, kaso po yung bestie ko po, narinig po niya, kaso sabi ko po sa kanya na, bestie, umuwi ka na, takbo, ganun po. Tas nung tumakbo na po ako, siya po, pumunta po dun sa may tsera. Siguro po, umikot po siya ng kanto. Tas nung ko po dun sa may executive, di ko po alam kung anong gagawin ko. Tas dumiretso na lang po ako dun sa kaibigan ko. Oo. Anong ginawa nung Ding sa'yo? Sinakal ka lang? Pagsakal po. Pero walang ginawang panghihipo o merong ginawang ganon? Wala po. Pero po nakaladgad po niya ako nun. Nakaladgad ka niya. Pero itong Ding na ito, inamukaan mo talaga na kilalang-kilala mo ito siya? Kapit-bahay po namin siya. Tas yung anak po niya, katropa pa rin po namin. After that, humingi ka ng tulong at idinulog niyo ito sa barangay? Hindi po. Natakot po kasi ako nun Tapos po, nung 19 ko lang po sinabi kasi nga po, hindi ko po kayang ibuka yung bibig ko sa sobrang takot po. Okay. Si Linda naman, naikwento na ng anak mo ito, no? Agad ba ho ninyo ipinaalam ito sa barangay? Opo. Nung kwento po niya sa akin nung gabing yun, alas 8 nung Sabado. Opo. Antimano po, nagpunta agad ako sa barangay. Ngayon, ang in-expect ko sa barangay, inaantay ko na ando naman yung tao. Nung nagbigay ako ng impormasyon, dapat dinampot na nila yung tao. Kaya lang hindi nila
Sabi ganun, bukas na lang, pagka ano na lang, sabi ganun sa akin. No. Eh, parang nainis ako, di iniwan ko sila. Ako nang pumunta doon, tas kinato ko yung ano, bakit ginano nila yung anak ko, eh, ang ganda naman ng pakisama ko sa kanila. Tapos walang kamali-mali ang anak ko, bigla na lang nilang hahatakin ng ganun. So parang para sa inyo ho, walang ginawa ho itong barangay ninyo? Wala para po. ma-actionin itong Oho. problema ninyo. Okay, nasa linya ho ng telepono, si Noel Sagala, siya ho yung nirereklamo hong barangay chairman ng barangay Santo Cristo, dyan ho sa San Jose del Monte, Bulacan. Barangay chairman Sagala, magandang gabi ho. Si Alex Santos po, kasama ko po si Ben Tulfo. Live po tayo sa UNTV. Sa Kilos Pronto po itong programa. Magandang gabi po. Okay, yun daw ho, inyo po mga tanod daw ho, parang binabaliwala daw ho itong reklamo na attempted rape po ito, ay isa po itong maselang kaso. Unang-una po, nangyari po insidente daw, batay din sa kanila November 17. November 17 po. Okay. Nangyari po yung insidente November 17 pa po. Okay. At pumunta po sila sa barangay November 19 po. After 2 days. Okay. After 2 days. At tinanong ko rin ho, yung mga tanad kanina lang, kanina po, ngayon lang, after calling ho nung inyong one of your staff, sinabi ho na ang intention daw ho nila ay magpa-blatter lang. So after 2 days na ho nangyari at sinabi ho na magpa-blatter lang. Ganun po ba, Ma'am Linda? Sandali po, barangay chairman, tama ba, Ma'am Linda, ang inyo pong gusto lamang? Hindi po, sinabi ko, iaakyat ko rin, iaapela ko rin po yung kaso ng anak ko, ilalapit ko sa women. De, sabi nila, linggo nga, wala nang ano ngayon, di bukas na lang, kinabukasan linggo nga. Tapos kami pa pumunta doon sa ano, sabi Lunes na lang daw. Okay. Chairman, sagot po ninyo. Alam niyo po, kahit linggo, hello po. Sige po, go ahead. Kahit linggo po, may opisina po kami. Pero yun daw ho, ang sagot sa kanila. Kaya ako kahit linggo. Pero ganun ho yung sagot doon nila, Chairman, yung mga tao doon ninyo, ganun ho ang sabi ho sa kanila. Kaya inireklamo ho nila. Kausap ko kanina yung mga tanod, actually, after the complaint daw ho, tumalikod na sila. Pero, siyempre, i-deny ho nila ho yun, Chairman, na wala ho silang ginawa. Pero ganito na lang ho, ano hong pwede ho natin may tutulong ho dito kanila Linda at kay Grace ho? Actually, kanina ho, pinuntahan po sila nung branch desk officer namin. Okay. This morning. Wala po sila dun sa bahay. Kasi nandito. Umingi na ho ng tulong sa amin ho dahil wala na ho kayong ginagawa ho hindi po. Sabi ko nga ho, walking distance lang po yung bahay ko sa barangay hall. Ito gabi, pwede po akong gisingin. Wala akong problema po sa akin. Ganito, Chairman, para matapos na ho tayo, para mabigyan ho natin kagad itong tulong ito po sila, dahil meron silang nirereklamo. Kilala ho nila, yung pong gumawa ho dito kay alias Grace. Baka pwede ho natin silang tulungan at damputin itong ding ito. Ding ba yung pangalan? Palayaw. Wala akong problema. I-refer ho namin sa pulis. Alright. Pakitulungan na lang po, Chairman. Okay po, wala akong problema. Chairman, sandali lang, hindi kita palalagpasin kasi pinakikinggan kita kanina. You're playing with time. Sabi mo kanina, parang dahil lagpas na ng 48 hours, lagpas na ng 36 hours, kaya parang pangbungad mo pa lang, matagal na yung reklamo, ibig sabihin na parang wala na, direct filing, yung bang ibig mong sabihin? Batay ho yun sa sinabi ng... Yung bang ibig nyo sabihin? Batay ho sa sinabi ng... Yun na ang ibig nyo sabihin, parang ibig sabihin dahil less than 36... Yun ang kinatwiran ho ng mga tanod dahil... mga pulpul pala mga tanod mo, Chairman. Nga makinig ka rito. Regardless kung yan ay past 48 hours, 38, 36 hours, ilang oras man yan, may krimen na nangyari, baka yung mga pulpul ng mga tanod mo, kinakailangan siguro ng dagok sa ulo. Seminar siguro. Yan, kasi unang-una, alam ko naman ikay, mabait ka eh. Ngayon, maliban na lamang kung kukonsintihin mo, kukontrahin mo ako, pagtatanggol mo yung mga tao mo. Pakikuha na lang lukot ng papel, Chairman, tapos sabay palo sa ulo nila na ganoon para matuto. Kasi una, sila ho'y nagpabaya. Pinakikinggan ko lang ho kanina, hindi ako may entrance, si Ben Tulfo to, si Bitag to. Bibitagin kita pag nagkamali ka ng sagot mo rito. Sa amin lamang, ito'y sana kay 48 hours, 72 hours, nagpakita lang naman sana yung mga tanod mo ng mga tamad na medyo pakinggan at i-blatter.
Ngayon, marami ka ng dahilan. Hindi pwedeng i-blatter dahil ganito, Hindi, ganyan. na-blatter po. Actually, nabasa ko po yung blatter nila. Oy, ngayon, ito pumunta Na-blatter po. Na-blatter po. At, So, ano ngayon magagawa? Sige. Sige na, na-blatter. So, anong next step nyo ngayon? Kaya ba'y tutulong dito? Dahil, Siyempre okay, pwede bang pakibantayan mo na yung putok sa buhong sinasabi nila na suspect? This afternoon lang Okay, sige. tumawag po yung staff nila. Ibig sabihin, hindi sinabi sa iyo ng iyong mga tanod. Hindi ka nirerespeto at nilalagyan ka ng ipot sa bumbunan kasi hindi pinaalam sa iyo. Ngayon, kung talagang nare-respeto ka, sasabihin sa iyo. Pero sa akin lamang, dapat ito'y nakaabot sa iyo na pagtangkang pangahalay sana at ang kanilang, itong suspect, kapitbahay. Anong iyong gagawin? Kasi kung akong barangay mo, ako sa lugar mo, pupuntahan ko yun at yung kanyang sisipain ko. O di kaya, papakita ko kasi mga ganong klaseng brusko sa lugar ninyo, kinakailangan ng katapat ng berdugo. Ako yun. Get it? Actually, pinapuntahan niya ako kanina nung pinuntahan po tapos na nangyari. Nagsumbong sa amin eh. Kung hindi nagsumbong sa amin, hindi mo naman malalaman. Ganito na lang. Samahan mo sila at kami sasama na rin at gusto namin makita yung putok sa buhong, yung pagtatangka sa 16 years old eh. Hindi ba nakakatakot? Baka nagdodroge yung putok sa buhong constituent mo dyan? Nagulat nga po ako. Yun. Ngayon, nagulat ka na. Sige. Huwag ka nang magulat. Hindi pupunta sa amin, napakalayo namin para paabot yung sumbong. Ngayon, nakaabot na sa'yo, inaasahan na namin ikay kikilos pronto. Pakisabi yung pumunta ko sa akin at sasamahan ko sila kung kinakailangan nung samahan ko sila sa pulis, sa women's desk. Lahat ng pwedeng puntahan, sasamahan ko po sila. Mabait pala to. Chairman na lang po, pakitutukan na lang po itong kaso po ni Grace. Okay po. Maraming salamat po. Okay po, wala po. Okay pala. Larga ka na dyan. Okay pala. Ayos pala to si Chairman. Pero yung problema pala, Ben, yung kanyang mga tauhan. Mga GAGO, GAGO. Di ba? Walang Kuna sa seminar. Kuna sa seminar to. Siya ay nilalagay ng ipot sa bunbuna. Ang tawag yan, pendejo. Ayun, Ma'am Linda, Grace, ito may promise sa inyo. Itong nag-promise din dito sa Kilos Pronto, itong si Kapitan. Kapag hindi pa niya ginawa, bumalik kayo dito. Sige. Kaming bahala dyan. Iya. Okay? Ako ba? Okay, sige. Eto, Lex, marami pa rin pasaway sa kalye. Kapag hindi mo sinita at nasilip, tiyak ipagpapatuloy na lang ka ng kalokohan tulad nitong isa na to. Hyper pa. Eto sa reklamong pinadala ng isang concerned citizen sa Kilos Pronto, inareklamo niya ang natural art flowers and decors sa perfect street corner Tayuman Street sa lungsod ng Maynila. Ayon sa kanya, ginagawa nilang imbaka ng mga parol ang sidewalk na ito. Kaya sa halip na madaanan ng sidewalk sa gitna na ng kalsada naglalakad yung mga pedestrian. Sinilip ng Kilos Pronto team ang lugar ng kanilang paggawaan at positibong nakabalandra lang ang mga kalye. Diyan mga parol sa kalye. Sus Mariosep. Eto naman, mukhang nangatog sa takot ang may-ari ng flower shop at decor. Okay? Dahil daw ay nagreklamo kinabukasan, ang malaman na nakikita, binibidyohan sila ng ating mga undercover, tinanggal na ang mga nakabalandrang parol sa sidewalk. Ayun. Kapag meron pala nagbabantay, Ben, naano rin pala. Pero napagtanto nila na mali yung ginawa nila. Nung sinabi, taga saan kayo? Sabi ng ganun, taga Kilos Pronto. Sino yan? At nung sinabi kay Alex Santos, biglang Advent Tulfo sabi, kumusta mo na lang kami nanonood. Sus Mariosep. Ayun, mabuti naman na nakapag-isip-isip kayo na mabuti na mali yung ginagawa ninyo. At sa amin pong pagbabalik, construction worker po sa Quezon City, patay. Matapos pagtulong-tulungang bugbugin mga suspect, napikon lamang daw sa biktima. At pagsalpok ng kotse sa isang bisikleta sa pole sa dashcam. Traffic enforcer na may kakulangan nga ba sa nangyaring aksidente?
Kilos Pronto. Ito po mga ka-KP, ingat-ingat po tayo sa mga pagbibiro ha. Minsan kasi hindi natin alam kung ikakapikon ba o babaluwalain lamang ng taong biniro natin ang mga salitang ating pong binibitawan. Tulad dito nangyari po sa isang construction worker sa barangay Kaligayahan sa lungsod po ng Quezon. Ang kanyang pagbibiro, abay sineryoso. Ito pong ending, panoorin natin. Gabi nung ika-12 ng Nobyembre taong kasalukuyan, binulabog ng ingay ang kalye na ito sa tawid Sapa 2 Barangay Kaligayahan, Quezon City. Isang grupo ng mga kalalakian ang nagkagulo sa Sampaloc Street na naturang barangay. Ilang saglit lamang, nagpulasa ng mga ito at naiwang nakahandusay ang 21 anyos na si Eric Flor, isang construction worker, residente rin na nasabing barangay. Agad itong isinugod sa ospital, ngunit kalaunay, ideklara itong dead on arrival dahil sa matinding tama sa ulo. Sa isirguang investigasyon ng Homicide Section ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit sa pangunguna ni PO3 Jim Barayoga, nagiinuman noong mga oras na iyon ang grupo ni Eric nang mapadaan ang suspect sa kanilang umpukan. Itong grupo ni Eric tsaka iba pang kaibigan ay nagiinuman malapit lang dun sa bahay nitong ni RJ Jorquina. And then, nagkataon na napadaan itong suspect at ayon sa witness, inasar nito ni Eric itong si Joseph na mayroong di magandang salita ang sinabi nitong biktima. At ang sinabing ito ni Eric ang naging mitya ng kanyang buhay. At dahil nga sa nainsulto siya, so nilapitan niya itong biktima at sinakal. So sa madaling sabi, nagkaroon yata nagpambuno, natumba sila parehas. Then, nasabihan naman itong mga friend dito ni Eric na umalis na muna itong si Joseph. Ayon sa isa sa mga testigo na nakausap ng Kilos Pronto Crime Desk na itinago namin sa pangalang Jansen, matapos raw na maawat ang suspect ay nagtawag daw ito di umano ng resback. Ngayon pag-awat, umakyat po si Joseph sa pinag-iinuman nila. Sinundan po namin si Eric. Eh pagkakyat po ron, iba po ang nangyari. Sinuntok po ulit siya ni Pilay. Ayun na, doon na pinagtulong-tulungan na siya. Maging si Jansen, hindi raw nakaligtas sa galit ng mga suspect at pinagbubugbog din siya. Yung inaawat ko po, bigla pong may sumuntok sa akin, yung Marvin po, sinuntok din ako. At sa mga oras na walang malay si Jansen, ang sumunod na mga tagpo, nasaksihan ni Matias, isa rin testigo sa krimen. Nagtutulong-tulungan na po ng tatlo eh. Pinagsasapak na po, pinagsisipa. Si Eric po, muntik rin po nila paluin ng upuan. Eh nakatakbo po ako eh. Positibong kinilala ni Matias sina Marvin Ray Garcia, 27 anyos, at Joseph Garcia, 49 anyos, na kalaboso na ngayon sa QCPD CIDU. Samantalang, ang mag-amang Frank Dales at Richard Dales parehong nasa hustong gulang, mabilis namang nakatakas matapos ang pambubugbog. Nakausap ng Kilos Pronto Crime Desk ang dalawa sa mga nahuling suspect. Si Marvin Garcia, maring itinanggi ang pagkakadawit niya sa krimen. Ayon sa kanya, na mga oras na nagkakapambuno na sina Eric at Joseph, lumapit lamang daw siya para awatin ang dalawa. Pinigil na yun, nagkasabutan na sila. Kung pinigil na, kumbaga, pinigil alam niya. Hindi naman nagpangabot ko saan, pinigil na kanya, awat pa nga. Samantala, isa rin sa mga nadakip ang pangunahing suspect sa pagkakapatay kay Eric, ang Persons with Disability o PWD na si Joseph Garcia. Nung gabi ho kasi nung tinawag akong Joseph Pilay, nagkaroon ho ng konting piko na siyempre. Piko na ko ng konti. Tapos, inawat na kami, pinagbati na kami. Dagdag pa ni Joseph, hindi raw niya magagawa ang mga ibinibintang sa kanya
Bagkus ay buong puso siyang humingi ng kapatawaran sa mga magulang ni Eric. Nung pala sa barangay, humingi na ako ng sorry doon sa tatay niya kahit hindi ko pa alam na napatay, na nasa ospital pa lang. Sabi ko, pasensya na ko talaga, pre, hindi ko talaga alam na aabot sa ganong. Ayon kay Police Senior Inspector Elmer Monsalve, hepe ng Homicide Section ng CIDU, walang piyansa ang kasong inihain laban sa mga sospek. Habang ang kaso naman para sa dalawang malaya pa hanggang sa mga oras na ito ay isasailalim pa sa preliminary investigation. Ang korte na mismo ang maghahain ng warrant of arrest para sa dalawa. After na maimbestigahan at nakuha yung mga statement ng testigos, talagang lumalabas na talagang may pagpaplano nga doon sa pagpatay sa biktima. Nobel recommended yung dalawang suspect at saka yung dalawa kasi at large. Malaking dagot at pagsubok ngayon ang kinakaharap ng pamilya ni Eric sa kanyang pagkawala. Bukod kasi sa kapos din sila sa pampalibing. Dumagdag pa sa kanilang isipin ang maaring maging gasto sa pagkamit ng hustisya para kay Eric. Ngunit ayon kay Losetta Flor, ina ni Eric, lalaban sila hanggang sa huli. Gusto ko talaga mangyari na sana yung ginawa nila sa anak na masakit na ganyan, gawin ko rin sa kanila. Parusahan ko rin sila. Hindi ako papayag sila. Talagang hindi ako papayag na gano'n na lang. Siguro, Ben, itong nangyari dito kay Eric Flor ay talagang yung kinantsawan niyang PWD, parang sinabi siguro puno ng salop. Mukhang nasobrahan na siguro ang kantsaw nitong si Eric Flor. Pero para sa akin, hindi naman dapat siguro humantong sa ganun pong pambubugbog at mapatay mo pa yung taong nangantsaw sa'yo. Pwede mo siguro pagsabihan dahil may edad ka eh. Pwede mo pagsabihan, oy, tama na yan. Kapag ginawa mo pa yan, abay, may warning. Dapat warning muna. Pero yung kung merong mang bagay na natutunan dito sa itong sa palabas na to, sa susunod, kahit na paano sa mga problema ng ilan, natututo ho tayo eh. Yun hong saysay kung bakit may kilos pronto at hindi, binabalanse ko, binabalanse natin dahil PWD yung kinantsawan. At yung iba naman kasi kung minsan, respetuhin natin yung may mga kapansanan. Pero hindi naman dahilan kung ikay may kapansanan na ang pagbubugbog, although sinabi niya, hindi niya daw talagang ginawa. Pati apat ang nagtulong-tulong para magbugin itong bata. Parang guilty of association yun. Ang tanong, paano mo establish yung sinasabing premeditated na sinabi ng police? Doon ako nalilito. Baka sabi, ang ano ko nga, dahil baka nga matagal nang kinakantsawan siya at nagsumbong na siguro sa mga barkada niya, pare, ito na. Ito na yung pagkakataon natin. Ito ang susunod na video naman, Lex. Hindi ito biro. Kaya ito yung naglagay ng mga traffic enforcer sa kalsada para sila ay mag-aayos ng daloy ng trapiko sa kalsada. Pero paano kung nakatungangan sila tulad nito? Sa video ito ay pinag-uusapan ngayon sa social media sa dash camera ang isang traffic enforcer na nakatayo sa gitna ng kalsada. Makikita ang green light na, pero biglang kotseng sumulpot mula sa kaliwa. Kumabig, pakana, ayun, nasalpok ang bisikletang dediretso sana. Yung traffic enforcer hindi man lang sinita at pinigilan ang tsuper na kumanan sa itong kotse dahil supposedly kung kakanan siya ay dapat nasa inner lane na siya sa may bandang kanan. Ang video yan naganap sa Vita Cruz Street, Makati City. Ayun. Para sa akin siguro, based dun sa video, mukhang may mali dun sa ang kotse. Dahil kung ikaw'y kakanan, dapat nasa outer lane ka. Kaso nasa inner lane siya at kumanan siya, mukhang nagdadawang isip siya, ano ba, gusto kong dumiretso ba o kakanan ako? Kaya nagkaroon ng disgrasya talaga. Pero ako siguro, Lex, kung meron man, kung nanonood sa atin yung Makati City, baka siguro pag-aralan nyo sa inyong ordinansa na maglagay na kayo ng mga bike lane na rin. Tulad nung sa ibang syudad, di ba? Meron? Marikina. Para nang sa ganun, yung karapatan talaga ay yung nang sinasabi ng bibisikleta, kahit sa Pasig, meron din nata bike lane, nandoon sila mananatili. Pero yung sinasabing driving habit nitong nakabangga, it sucks. Mabaho pa sa malansang isda. Paano nga ba nakakuha ng lisensya to? Hindi mo alam kung saan ka. Didiretso ka ba o kakanan? Magsuot ka nga ng wristband. Yun. Parang hindi mo alam Samantala, para sa mga gustong magsumbong at magreklamo sa Kilos Pronto, wala po kami pinipili pong oras 24/7 bukas ang aming pong Facebook page. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan po na inyo pong mensahe. Huwag po kalimutan po mag-iwan po na inyo pong contact number at tatawagan po kayo ng aming pong KP team.
Sa aming pagbabalik, prangkisa ng Asosasyon ng mga Jeepney Drivers sa Rizal, kinansila raw ng LTFRB. At ang totoong kwento ng dentistang na mild heart attack pero nakabawi ng lakas sa pamamagitan po ng pag-inom ng herbal supplement. Abangan. Okay, nagbabalik pong Kilos Pronto. Kasama po natin ngayon dito sa studio. Walang iba kundi si Rosana Brender. Siya po ang General Manager at signatory rin po ng grupong Kooperatiba Rodriguez de Montalban Transport para po ilapit doon ang kanila pong reklamo na kanila pong asosasyon hinggil po sa kanila pong mga pampaserong jeep. Abay, ang reklamo ho nila ay tinanggalan daw sila ng prangkisa. Ayan, tanong ngayon natin kay Rosana. Rosana, anong nangyari? Bakit kayo tinanggalan kung kayo naman po ay legal na kooperatiba? Bali po, nagulat na lang po kami nung nakita namin sa LTFRB. Nakatanggap kami ng notice. Hindi kami nakatanggap ng notice. Bali, ang nakita namin, ano na lang siya, order na tinanggalan na kami ng prangkesa. Okay. Ilan yung natanggalan? 3 po. 3. Ilan ba mga jeep ninyo? Sinet aside lang naman po siya. 3 po siyang LPG. Bali, ang inapprove po kasi sa amin sa DOTC is 60. 60. Pero puro po LPG lahat ang inapprove. So hindi namin na-avail lahat ng 60 dahil mayroong grupong pumasok sa kooperatiba namin na sinira yung aming kooperatiba. Pinagbabaon kami sa utang. Okay. So yung bang dahilan kung bakit kayo natanggalan ng prangkisa? Kasi po yung grupong yun nagtayo ng sariling co-op. Tapos sila po ngayon ang nag-apply ng panibagong prangkesa. Parang pinapalagay ko, ang naisip ng LTFRB dahil may pinasok kayo na mga miyembro na walang prangkisa at naging kolorum, nadamay tuloy kayo. Opo. Pero hindi po kami nagpasok sa kanila. Bali, pinasukan ho nila kami na nilalaban naman namin sila sa CDA. Kaso, ang problema po, ang CDA po nagpaamyenda ng bylaws na hindi namin alam. Mga founding member ho kami. Oo. Bali, yun ho, yung problemang yun, matagal na po. Hindi nila inayos hanggang ngayon. Okay. Kasama ho natin sa linya ng telepono si Ryan Salvador. Siya po ang Head of Public Assistance and Complaint Desk po ng LTFRB. Sir Ryan, magandang gabi ho. Si Alex Santos po. Kasama ko si Ben Tulfo. Sa Kilos Pronto ho tayo. Live po tayo sa UNTV, sir. Yes, magandang gabi ulit, Sir Alex. Opo. Sir Ryan, ito pong nangyari ho dito sa grupo ho ni Ma'am Rosana. I'm sure nakarating na ho din nyo dyan sa inyo pong tanggapan, ito pong Kooperatiba Rodriguez de Montalban Transport. Ano ba hong status po ng kanila pong kaso? Dahil tinanggalan daw sila ng prangkisa. Linawin lang natin yung concern na yan, Sir Alex. Kasi medyo complicated yung concern ng Kooperatiba na Montalban. Ang unang concern, meron tayong order na nilabas. Nagkaroon sila kasi ng en-bank case last August. Then nagkaroon sila ng order, which is the denied order, last October 18 to be exact. Doon sa ipinail na en-bank case sa kanila, isa sa kanilang membro. Okay. At the same time, yung kasi concern ni Madam as a member of the co-op, is a management agreement. Kasi sa member ng co-op, na supposedly ang mahawak na dapat is yung CDA o Co-op Development Authority. Na based on the bylaws of Co-op Development Authority, kung sino yung membro at sino yung mga authorized officers ng isang co-op, yun lang ang may karapatan amendahan ang isang prangkisa. For example, si Madam ay membro ng co-op at ang isang set of officers ng kooperatiba, magkakaroon sila na agreement kung gusto na nilang tanggalin yung membro, may basihan sila doon. Pero ang sinasabi ho niya, Ma'am Rosana, correct me if I'm wrong, na kayo'y pinasukan. Oo. Pero hindi daw nila na may pumasok daw sa kanilang miyembro na hindi daw dismissed employee po yan sila. Casual. Tulad na nabanggit natin, Sir Alex, yung concern nila, meron ipinasok na possible na ganitong scenario nila, meron ipinasok na bagong membro itong co-op, tapos nila yung tinanggal. Even na wala namang malinaw na agreement na sila iaalisin doon sa co-op at nagpasok ng bagong membro. Okay. Na supposedly, ang kailangan nilang gawin dyan sa exact is mag-file ng formal complaint against the co-op na supposedly dapat higher court na yan. Kasi agreement on the part of the co-op doon sa membro.
So, kaso siya hong presidente ho dito, Sir Ryan. General manager. So, general manager. So, paano ho yan? Iaangat ho itong kasong ito sa husgado na ho? Yes, yun ang mas advisable sa kanila. At the same time, dapat lumaksyon din ng CDA kasi under na yan ang authority ng Co-op Development Authority. So, labas na hong LTFRB dito, sir? Supposedly, kasi meron na kami denied order na nilabas with the franchise. Actually, yung mismong prangkisa niya, may order siya ng October 18, 2016. So, ito ho ay inyo na pong napag-usapan at napagpasyahan noon sa inyo pong unbank po? Na-escalate na yan sa ating board. At the same time, nagkaroon na yan ng denied order last October 18. Sir, bakit i-deny nila yung isang co-op na wala kaming idea or alaman lang? Kami yung operator ng unit na yun. Pwede ba i-deny yung isang prangkisa na ako yung may-ari ng unit? Hindi po pwede. Una po, paliwanag natin yung concern ng Ma'am Rosa. Kayo po ay membro ng co-op. So supposedly, meron po yung set of officers na dapat ini-inform kayo properly kung ano ang dapat ninyong gagawin bilang membro ng co-op. Kung may narapat man sa inyo bilang membro, dapat sa panagutan under CDA bylaws. Dapat CDA action with the bilang membro. Ang prangkisa kasi, kung ang LTFRB ang tatanungin ninyo, ang prangkisa kasi under kayo ng isang prangkisa lang, which is cooperative na. Ang kailangan nilang i-renaw sa CDA kung anong karapatan nung set of officers para tanggalin kayo bilang membro. Tinanggal na ho sila, sir Dismiss employee, casual employee ngayong grupong yun. At hindi ho namin sila naging membro kahit kailanman. Mayroon po silang kooperatiba na common. Common na nagpapatakbo ng kulurum. Okay po. Mas maganda po dyan is katuan nyo mismo yung set of officers nakasuhan na ho namin. para magkaharap-harap kayo. Nakasuhan na daw ho, Sir Ryan. So, labas na ho dito ang LTFRB, sir, no? So, hindi na ho ninyo may babalik yung kanila pong prangkisa yung tinanggal ho ninyo. Kasi unang-una meron po silang problema with their membership sa set of officers na po Hindi, sir Ganito na lang para bakit nila tanggalin ang prangkisa ng hindi po kami? Nalilito ka na, no? May pananagutan kayo bilang mga opisyalis ng inyong kooperatiba sa inyong mga kasapi. Hindi po namin membro yun, sir. Hindi. Paano nakapasok yung hindi nyo membro? Nagyan nga po. Hinayaan yung pumasok sa loob. Hindi po, sir. Wala po hindi po kami pwedeng basta pumutok na lang yung parang putok sa buhok. Hindi po kami in-inform. Walang notice po, Mrs. sir. Kahit na anong iyak mo ngayon, sinabi na ng LTFRB, sa korte na kayo mag-usap. Opo, nag-i-bank nga po kami. So ngayon, dyan na lang kayo. Dito, pinakinggan ka namin at lumalabas, alaan na kaming pwedeng magawa dyan. Kami, re-resolve lang ng problema mo, pero yan iiwan na natin sa hukuman. Husgado na daw. Husgado na. Huling hantungan na yan. Kami, wala kaming magagawa kasi yun na. Ang prangkisa kasi pribilehiyo Opo. Hindi karapatan yan. So ngayon, ang pribilehiyo ng kaakibat na yung responsibilidad doon sa sinasabing inyong mga pagiging opisyal ng sinasabing kooperatiba. Kung kayo'y nagkulang sa pagiging opisyal niyan, may pananagutan kayo. Yan ang sinapit nyo. Kailangan kasuhan ho ninyo yung matauhan. Kasuhan nyo na lang. Inasuhan na ho namin. Sige, antayin na lang natin para matapos na yan. Tapos may concern pa ako kasi hindi na, pagkatapos na. Pag concern mo na lang, ganito na lang. Pag-usapan natin pagkatapos na. Kasi tatagal tayo, wala nang oras Okay, diyan ka lang muna. Alam mo, Lex, itong bagay na gusto natin pag-uusapan, diretsahan, itong mga totoong istorya ng mga totoong tao, sila ay dalubhasa rin. So, paano pag isang dalubhasa tulad ng nasa sila yung field of medicine, nagsalita tungkol sa sinasabing nagkaroon sila ng mild heart attack. Ang kakaiba rito, mismo ang nagpapatunay ay ito'y dentista. Dahil sila nagkaroon ng mild heart attack due to high cholesterol. Ang ginawa niya, uminom ng herbal at hindi mo naman pwedeng pagsabihin dahil they know exactly kung ano yung gusto nila bilang mga dalubhasa. Eto, panoorin. Pagkatapos uminom ng sinasabing herbal, tumabla yung kanyang hanggang sa ngayon. Naging normal na. Naging normal, ganun pa rin. Bilang isang doktor, panoorin. The last 2 years na nandito kami sa iyo, Doc, I know for a fact na nasabi mo sa amin, nagkaroon ka ng massive chest pain ng gabi. At sabi ng doktor, it's a mild heart attack. Sir. Anong ginawa ng doktor sa inyo that time? Anong year yan? 2012.
After that, anong in-advise niyo? May test na tinatawag sila, yung troponin test, na nag-positive ako, which is heart attack. Heart attack. Kinonfine ka ba nila? Or Yeah, kinonfine ako. how many days or weeks? 4 days. 4 days. Tapos may mga tests. Okay. Yung cause ng aking heart attack and chest pain is due to hypertension and high cholesterol. High cholesterol. Gumagamit kayo ng King's Herbal supplement. Alright. Paano nyo na-discover to? Yung aking may bahay kasi si Mrs. Okay. Nagtitake siya nung Herbal King. Ngayon sabi niya, subukan mo itong King Herbal. King's Herbal. So mula Anong year mo ginamit to? 2012. After the hospital. Pagkalabas ko sa hospital, yun ang tinitake ko. Okay. Tinitake ko hanggang ngayon. So pareho kayo, your wife and you, the same field, dentist kayo pareho. Nakakatulong sa pakiramdam ko, nagiging malakas pa healthy ko. Alright. Pero sinabi ko po yun sa doktor ko na I'm using a food supplement, herbal. Sabi niya, okay lang yan. Hindi na ako nagkaroon ng chest pain. Nagpa-blood chem ako, okay na aking cholesterol, mababa na. Pero sinusunod mo yun? Sinusunod ko pa rin. Doctor? The doctor's prescription and King's Herbal. Ang laking tulong sa akin ng King's Herbal. Kasi minsan ako'y hindi uminom ng mga, siguro, nasa probinsya ako nung nakalimutan kong magdala. Para mahinang aking parang hinahanap ko. How do you know na epektibo to? Gumagamit ka ng maintenance? Palagay ko, yun nga, tulong yung dalawa. Nakakatulong. Nakakatulong. One without the other. Lalo na yung King's Herbal. Kasi yun nga, nung nagpa-test ako ng aking mga cholesterol count, medyo bumaba at yung aking pakiramdam talaga maganda. Dahil sa King's Herbal, na mild stroke ako. Ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin. Hindi po normal yung creatinine sa yung hemoglobin. Dialysis po kagad. May nagbalita po binigay niya po sa akin King's Herbal po. Marami din pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asang buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas eh. Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi, nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. Lang dito sa Saludo Antonio Law Office, lalo-lalo na kay Attorney Ernesto Antonio Jr., bumalik ka sa law school mo. Nako. Sabihin mo sa lelong mong panot na hindi kami hihingi ng paumanhin. Sabi niya rito, pursuant to the above facts, we formally are making a demand. Sabihin mo sa lelong mong panot na kami hihingi daw ng sinasabi, be more responsible in reporting. We're not reporters. We're telling you, we're hosts of this investigative program, public service. Sabi niyo, we request that you get
the side of the client. Nagtatago ang kliyente mong putok sa buho kayo eh. O kung ulitin ko, itong sabi, pinuntahan ho namin. Yan. Ang tahanan ho ni Lady. Nagtago. At yung nanay ang aming nakaharap. Kaya ikaw, Attorney Ernesto, ako'y magsasabi sa iyo, Ernesto Antonio Jr., go back to your law school. We know our journalism. Hindi kami hihingi ng paumanhin. We're more responsible than you just making your writing. This is how you make your living. Sabihin yung salelong yung panot. Hindi kami hihingi ng paumanhin. Dorobo kliyente mo. Sabi ko yan. File a case against me. I challenge you. Yan ang isang oras na mabilisang pag-aksyon sa inyong mga reklamo at sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas mga ka-KP, sama-sama po nating tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan pong imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, gusto mong magkaroon ng kasuhan, imbestigahan, balitaan, call kami dyan. Kilos! Pronto!